Kasi hindi pa nga final yung decision ng Supreme Court eh. Para sa amin, ang aking pananaw ay hindi pa final and executory yung decision. Meron pong sinabi si Mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, I guess last week, regarding nga po dito doon sa decision nga nila na binabasor or dinedeklara unconstitutional ito pong impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. And nag-warn po siya na yung mga SC justices can face impeachment po. Bakit po kaya nag-issue ng ganito yung Supreme Court? Hindi ko po masasagutin. Hindi ko alam kung paano. Wala po akong alam. I cannot answer that as of yet. Hindi ko masasagot kung bakit. Hindi ko pa siya madidiscuss ngayon. Wala po akong information kung meron o wala. May we call on Bibian Gulia from ABS-CBN for her questions. Good morning. Inaasahan po na tatalakayin ng Senado mamaya ang desisyon ng Korte Suprema na nagbabasura dito sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ano po ang reaction ninyo doon at ano po ang way forward ng House kung i-dismiss po ng Senate itong articles of impeachment in compliance with the SC ruling? Well, patuloy pa rin naman po yung panawagan ng House of Representatives na ang mandato po ng saligang batas sa impeachment proceedings sa House of Representatives ay nagawa na. Nasa Senado na po ang bola. Ang mandato po sa Senado ay to try and decide. Ang pananaw pa rin po ng House of Representatives, hindi pa final yung desisyon sa Supreme Court. Kaya nga po, at the very least, sana hintayin yung final disposition ng Supreme Court doon sa na-file na motion for reconsideration bago magkaroon ng desisyon tungkol sa anong mangyayari doon sa impeachment proceedings. Kung hindi po antayin at ibasura po ng Senate itong articles of impeachment, ibig sabihin po ba nito patay na yung articles of impeachment at kailangan na lang mag-antay ng mag-lapse yung 1-year ban bago po magkaroon ng possibility for the filing of another impeachment complaint? We are still hopeful that the Senate will continue on to perform their duties under the Constitution. I do not want to speculate on how the Senate will decide later. We will all be waiting, not just the House of Representatives, not just you, the media, but the whole country. So until such time, we will reserve muna siguro our opinions on something that we can merely speculate at this time. Thank you, Bibian. Next is Tina Panganiban Perez from GMA7. Good morning po, ma'am. Connected po sa tanong ni Vivian. Ano po ba yung legal implications and complications if the Senate does indeed dismiss the articles of impeachment later? Kasi hindi pa nga final yung decision ng Supreme Court eh. Para sa amin, hindi pa rin naman dapat itigil yung pwedeng yung trabaho na binigay ng konstitusyon sa amin sa House of Representatives at sa Senado. Kaya mas mainam na hintayin natin yung magiging desisyon ng Supreme Court doon sa motion for reconsideration. Ma'am, may steps po bang gagawin ng House kung, yun nga, i-dismiss later while the MR of the House is pending before the SC? May concrete steps po bang gagawin ng House? Hindi ko pa siya madidiscuss ngayon. I think best na yung panel of prosecutors or the other members ang makakapag-discuss niyan, especially ito ay inaabangan pa lang natin. Thank you po. Thank you, Tina. Rosalie Cas from UNTV. Good morning po, Attorney. Kahapon po ni-reiterate po ng Supreme Court yung impeachment ruling nito na immediately executory. Magiging factor ba yon sa gagawing desisyon ng Senate mamaya on the impeachment case? Hindi ko alam kung paano i-appreciate ng Senado yung naging statement ng Supreme Court. But
as a lawyer, ang basihan ko lang din kasi kung final na yung desisyon ng Supreme Court ay yung rules of court din na sinusunod naman ng mga korte natin. When does a decision become final and executory? Sa pagkakaalala ko, under the rules of court, a decision becomes final after matapos yung period to file the motion for reconsideration, which is 15 days from the receipt of the decision. Kung walang motion na na-file. Pag may motion na na-file, it is magiging final siya pag yung final disposition ng court dun sa motion for reconsideration. Pag naging final na yung decision, dun pa lang din siya din nagiging executory. Pag na-enter na ng clerk of court ang entry of judgment dun sa huling desisyon ng korte. So following the rules of court, ang aking pananaw ay hindi pa final and executory yung decision. Again, we respect the Supreme Court. Narinig ko at nabasa ko din yung statement. Pero kung pagbabasihan ko yung rules of court natin, alam ko matagal na akong hindi practice as a litigation lawyer, pero yun yung pagkakaalala ko dun sa rules. Balik lang po ako dun sa if ever nga po na i-dismiss na mamaya ng Senate yun pong impeachment case through voting at kung maglalabas na rin po ng final decision ng SC declaring the impeachment, the articles of impeachment unconstitutional, ano pong implication nun dun sa ipinaglaban ng House na pagkamit ng accountability from the Vice President amidst the allegations against her? Pag nangyari po lahat yan, matatapos yung impeachment proceedings at ang matatalo naman dito, hindi ang House of Representatives, kundi yung taong bayan of which nire-representa ng mga miyembro ng Kamara na nag-aabang doon sa trial for accountability and transparency. Kung ano yung mangyayari after, hindi ko na masasagot pa yan. It's up to the House of Representatives on what the next actions will be. Pero is the House of Representatives now willing to wait for another year to file another impeachment complaint or mag-transmit ng articles of impeachment sa Senate? I cannot answer that as of yet. Ma'am, Marian from TV5. Kung regarding dun po sa, sundutin ko lang po yung sinabi ni Ate, yung kay question ni Ate regarding sa reiteration po ng Supreme Court na yung impeachment decision immediately executory, sinabi niyo po na base nga po dun sa nakagawian na and yun yung rules, dapat magiging final lang siya kung may final disposition ng court sa MR. Pag naging final yung decision, dun pa lang magiging executory. So, bakit po kaya nag-issue ng ganito yung Supreme Court? Hindi ko po masasagutin sa kanila po nang galing. And in fact, napakarami na rin na may mga ibang instances din naman ang Supreme Court where nakailang motion for reconsiderations doon sa kanilang mga naging decisions before, no. Hindi ko masasagot kung bakit yun na naging declarations nila. Ang kaya ko lang masagot yung ayon doon sa prevailing rules na naaalala ko. What's your comment po? Meron din na po Senator nagsabi na almost 20 na yung papaboran daw po na mag-side na nga dito sa initial decision po na SC. Ang impeachment proceedings, ang pagdidesisyon dito ay hindi lang ayon sa politika o personalidad. Ito ay tungkol sa accountability at sa taong bayan. So, we respect the individual positions of the members of the Senate, but the House would maintain its position na dapat matuloy ang impeachment trial. Elaborate yung inyo pong damit ngayon. Eto? Well, I think, sabi nga, di ba, dun sa motion for reconsideration, when it is clear and unambiguous, no added explanation is needed. Forthwith. Try and decide forthwith. Thank you, Vic. Milky Regonan from DCRH. Good afternoon, Attorney Abante.
Kailangan ba o meron bang ipapadalang kinatawan ang House Prosecution Team mamaya to observe sa magiging botohan ng Senate Impeachment Court? Wala po akong information kung meron o wala. Pero based on the previous mga impeachment trial, ma'am, meron po bang mga kinatawan na pinapadala doon ng prosecution team to observe? Ano po, hindi pa kasi clear din po sa akin kung ano po yung mangyayari mamaya. Are they, will they debate and vote as a legislative body or as an impeachment court? Hindi ko rin po alam. So, wala po akong information tungkol dyan. Sabi mo nga kanina, attorney, lahat tayo maghihintay, mag-aabang na mga ganap sa Senado. Kamusta ngayon ang mood dito sa Kamara? So far naman po, we are hopeful because we filed our motion for reconsideration. Naging klaro naman ang paglalatag ng mga facts ng counsel ng House sa motion for reconsideration before the Supreme Court. Naging matibay ang legal arguments din doon sa motion for reconsideration. We are hopeful na sa dulo po nito, ang Constitution being the supreme law and ang mamamayan kung saan ang lahat ng kapangyarihan namin ay nanggagaling ay ang mananalo po dito. Thank you, Milky. Thank you, Dwight. Haji Camino from Brigada News. Magandang tanghali po, attorney. May mga nagsusulong po na kung sakasakali daw po na mag-decide nga yung Senate na ibasura yung impeachment trial. And for example, halimbawa pong hindi talaga mapaboran yung motion for reconsideration ng Supreme Court, ay magkaroon na lang daw po ng ibang avenues para panagutin or humanap ng pananagutan kay Vice President Sara Duterte, such as yung binuo nga po na Quad Committee or kung hindi man po, ay yung ibang committees ng Kamara. Kumbaga magkaroon ng separate House hearings kaugnay po sa mga isyong ibinabato kay VP Sara. With the House support, itong mga ganitong possibilities na magkaroon or isulong po yung mga House hearings versus the Vice President kung sakasakali. Right now, the House will exhaust all legal remedies available on the impeachment proceedings. Yung sa mga susunod na magiging hakbang ng House, even its members, we will see after. No? Hindi ko yan masasagot dahil nasa mga members na ng House kung ano yung magiging hakbangin ng bawat individual na members. But again, patuloy rin, iisa lang naman lagi ang aking mensahe na tutugunan lagi ng House of Representatives ang kanilang tungkulin sa mga iba't ibang issues na hinaharap. Whether yan ay separate committee or mga quadcom committees, mga super committees natin, ay gagampanan ng House ang kanilang tungkulin dito. Kasi especially yung sa good government panel po, kasi attorney, di ba si Congressman Joel Chua pa rin yung chair ng committee. Depende po kung may maghahain din kasi na resolution for this. And hindi ko, so far, wala pa naman po akong alam kung magkakaroon po ng mga ganito sa ngayon. Ang nakita pa lang natin na nabuo yung sa Quadcom. No? So, we will wait and see. Last na lang po, attorney, baka may comment po kayo kasi kanina may press briefing yung OVP, tapos hinahanap po si VP Sara, tapos wala naman pong nasagot kung nasan po siya ngayon. Kung sila hindi nila nasagot, lalong hindi ko din masasagot yan. Basta ako, nandito ako. At nandito din ang mga House leaders para magtrabaho. Thank you po. Thank you, Haji. Last question from Bibian Gulia of ABS-CBN News. Habol lang po dun sa possible na talakayin ng Senate mamaya yung SC decision. Kasi po, doon sa forthwith na mandate ng Supreme Court, ng Constitution regarding the trial, parang it took them 5 months to convene as an impeachment court. But when it comes to tackling this particular decision of the SC, even if it
has yet to become final. They will tackle it. They are expected to tackle it later. Are you seeing double standards po? Baka excited lang. Pero, yan ang tanong ng taong bayan. Kaya nga, ang iisa pa rin ang posisyon ng House of Representatives. May mandato tayo sa Saligang Batas. Nagampanan na ng House of Representatives ang mandate nito. Nasa Senado na po para tugunan ang mandato na binigay sa kanila ng konstitusyon to try and decide forthwith. Thank you, Bibian. Before we conclude, may we hear the closing statement? Okay, Rosel Lecas from Marian? Okay, go ahead, Marian. Sorry. Marian Enriquez from TV5. Spokes, meron pong sinabi si Mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, I guess last week, regarding nga po dito doon sa decision nga nila na binabasura or dinedeklara unconstitutional ito pong impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. And nag-warn po siya na yung mga SC justices can face impeachment po following nga itong decision nila. Para ang quote, sabi po niya, we can initiate or any interested party can initiate impeachment process against these justices themselves. Ayoko po sana, but that probability ay nandyan. Ano po ba? Meron na bang napag-uusapan din na ganito? Wala po akong alam. You're asking if merong? May ganun din po ba? May ganun po bang sentiment among our House lawmakers? Sorry. You know, yung idea nga po na pwede rin daw po i-impeach itong mga justices na bumoto nga po against this. Ang sa speech ni Speaker is kaya din naninindigan ang House of Representatives na maging dun sa filing ng motion for reconsideration dahil ang exclusive power na binigay ng Constitution to initiate an impeachment proceeding ay binigay sa House. Yung mga dinagdag na mga alituntunin ng Supreme Court effectively amends the Constitution na hindi naman nilagay, particularly dun sa second mode ng initiation of impeachment. Iilan lang ang mga positions na pwedeng ma-impeach. That includes justices of the Supreme Court. And later on, yung epekto ng decision na ito would curtail the powers given to the House under the Constitution. Sa dulo, ang sagot ko dyan ay the House wants to maintain its independence as in the powers given by the Constitution to initiate impeachment proceedings. Whether yan ay para sa Presidente or Vice President or Justice, ang paninindigan ng House, ito ay exclusive sa House of Representatives. Sa ngayon, kung ano man yung mga magiging susunod na magiging impeachment proceedings, hindi ko yan masasagot pa eh. Pero dito sa kasong ito ang paninindigan ng House. At hindi titigil ang House na i-assert ang kanilang powers given to it by the Constitution through any legal remedies that is available to it.